Cheers! Pinagbangga namin ang aming mga wine glass. Mabuti naman at naalala mo na kaming siputin. Taas ang kilay na tinignan ako ng mga kaibigan ko. Nandito kami ngayon sa bar. Masama ang loob ko ngayon dahil sa nalaman ko. Nililigawan daw ni Rafael ang kanyang assistant, sabi ng mga staffs doon sa center. Kakasama ng loob. Rafael knew that I like him so much. Bakit hindi na lang ako? Hindi ako nagsasalita. I don't want to talk. I want to shout. Ganon ako kagalit. Problem? Huwag mo sabihing broken-hearted ka. Wala ka namang boyfriend. Kaya nga siya broken-hearted kasi wala siyang boyfriend. Nagtawanan at appear pang mga luka-luka. Masama ko silang tinignan. Hindi mo kasi ginawa yung tinuro namin sa'yo Kumuha ka ng aso tapos araw-araw ka magpunta doon. Iyon nga ang ginawa ko. Kumuha ko ng aso kaso hindi naman effective. He's pursuing his assistant. May diin kong sabi. Sumakit din ang gums ko dahil sa pagkakadiin ng aking ngipin. Yun lang. Cheer up, girl. Hindi naman ganun kagwapo si Rafael. Madaming lalaki dyan na mas gwapo sa kanya, no? Tumango-tango pa sila. Anong hindi gwapo? Ang gwapo kaya niya. Sigaw ko sa dalawa. Mga bulag ba tong mga to? Wala talaga silang taste. Chill, okay? We're your friends. Bakit kasi hindi na lang ako ang gustuhin niya? Tumungga ulit ako ng alak. Bakit kasi hindi na lang yung friend niyang gustuhin mo? Tanong naman niya pabalik sa akin. Sino na nga ba yun? Tanong ni Rafa. Si Luis? I don't like him. At saka may girlfriend na yun, no? Guwapo, matangkad, sporty at gentleman. Kaso, no. I want Rafael better. No, not him. Yung isa. Nalukot ang mukha ko. Si Mateo? Yes, no offense pero sa kanilang magkakaibigan, siya yung pinakagwapo. Si Rafael ang pinakagwapo sa kanila, no? Giit ko naman. Mas lalo lang uminit ang ulo ko dahil sa mga pinagsasasabi nilang dalawa. Inismaran ako ng dalawa. Uminom na nga lang tayo. Hindi ka naman nakikinig sa mga sinasabi namin sa'yo I really like Rafael. I want him. Naiiyak kong sabi sabay inom ulit. What can you do? He likes someone else. Parang gusto kong maglupasay. Why can't he like me? Maganda naman ako. Sexy. I can be nice. I can do all the house chores. Kahit na may maid naman kami sa bahay. Sasayaw kami. Ano, magbumukbuka lang ba dyan? Hinila ko ng dalawa hanggang sa dance floor. Habang sumasayaw, napatingin ako sa VIP room sa taas. Glass ang wall nito kaya kita sa loob ang mga tao. Napansin ko sina Luis at Mateo na nagiinuman doon. Silang dalawa lang, wala si Rafael. Oh, that's a sign. Sabi ng kaibigan ko na nakatingin na rin sa taas. Sign that Mateo is better than Rafael. Better? Napakalayo, no? Sa dami ng ikukumpara niya kay Rafael pa talaga. Si Mateo pa talaga. I don't like him. Besides, mas bagay siya sa inyo, no? Tumawan dalawa. Tinanggihan kami kasi kaibigan ka raw namin. Tumawa naman ako. Iyon ang dahilan niya. Hindi naman ganun kaganda mga kaibigan ko kaya hindi na nakakapagtaka na tinanggihan sila ni Mateo. Nasa average lang ang ganda nila, no? Hindi magandang mood naming tatlo kaya bumalik ulit kami sa aming table. Tulungan niyo ako. Kaya ayoko sa love na yan Mas okay pa na kumuha na lang ng fling. Yeah, right? Liberated ang mga friends ko. Ako, slight lang. Dahil hanggang SOP lang ang kaya ko. Samantalang sila ay may mga karanasan na. Pero walang karelasyon ngayon. Lasing na kaming tatlo at ilang minuto na lang ay mag-aalas 11 na rin. Maya-maya lang ay susunduin ako ng mga bodyguards. Mag-restroom lang muna ako Paalam ko sa kanila. Sige, sayo lang kami saglit. Mukhang may nakita silang guy na flavor of the night nila, kaya magpapapansin sila. Paglabas ko ng banyo, may nakabanggaan ako. Hoy, binangga mo ko, hindi ka man lang ba magsasorry? Tinignan ko to. Hindi worth it pag-aksaya ng oras. Dahil halata namang hindi ko to ka-level.
Cheap ang damit at ang mga gold na suot ay lightweight lang. Ano? Ha? She's with her friends na kagaya niya na mukhang social climber din. Cheap. Loser. Mapang-insulto ko silang tinignan bago ako tumalikod. Sumigaw sila pero nakalayo na ako. Girls, uuwi na ako. Paalam ko sa mga kaibigan ko dahil wala namang silbi pang mag-party. Wala ako sa mood. At saka ayoko magmukhang kawawang chaperone dahil may mga partner na silang nakuha. Okay, take care. Wala pang bodyguards ko paglabas ko kaya nagsindi na muna ako ng yosi. Sumandal ako sa dingding at kung kailan ibubuka ko na ang nicotine, may biglang sumabunot sa akin. Buti naman at lumabas ka na. They're drunk and very arrogant. Napaghahalata na taga-squatter sa mga inaasta nila. Hindi sila nababagay dito. Sa ibang klase ng club sila nababagay. As a karate black belter, napatumba ko sa sahig ang babaeng na nabunot sa akin. If I were you, hindi ko na itutuloy ang plano kong gawin. Banta ko sa mga babaeng kasama niya na nakahanda ng ihampas sa akin ang mga cheap na mga bag nila. Baka hindi niyo ako nakikilala. Damn it. Inilagan ko ang bag na hinampas sa akin pero naramdaman ko ang bakal na sumayad sa aking leeg. Sinipa ko sila at ilang sandali lang ay nakapulagi na sila sa sahig. Yung isa na plano pang tumayo ay sinakyan ko at pinagsisampan. Siya yung sumugat sa akin. Shana, stop it! May malalakas na braso yumakap sa akin at pilit ko nilabanan pero naitayo na niya ako at nailayo sa babae. Tinulungan naman ng mga bouncer at ni Luis sa mga babae. Mateo! Napatas ang isang kilay ko. Kilala ng babae si Mateo. Hindi na ako nagtaka na. Kilala mo sila. That explains their cheap bags. Pasok sa cheap mong taste. Pumalatak si Mateo at hinila ako palayo. Iatid na kita, you're drunk. Ba't ba parang iniisip mo na ako nagsimula ng gulong yon? Hindi siya nagsasalita. Hindi ako sasama sa'yo. Kaya kong umuwing mag-isa. Bumuntong hininga siya at sinubukan akong habulin pero kinausap sila ni Luis at ang mga babae naman na kanina ay matatapang ay nag-iiyak at nagsusumbong. Huwag yun ang sabihin kay Daddy ang nangyari. Hindi na kailangang makarating pa sa kanya dahil ayos lang naman ako. Kapag nalaman pa niya to, tiyak na, iiyak ng dugo mga babaeng yan. Hindi ko kailangan ng pera. Kapag nakiusap sila na makipag-areglo na lang. Inabutan ako ni Mateo ng isang band-aid. What's that for? Nakasinghal na tanong ko. Naiinis ako dahil iniisip niya na ako nagsimula ng gulo. Hindi ko yun inabot kaya napasinghap na lang ako nang ilapat niyang band-aid sa aking leeg. Tinabig ko ang kanyang kamay at masama siyang tinignan. Inaantok pa ako pero ginising ako ni Mami para lang sermonan. Nandito silang tatlo sa aking silid. Nalaman nila nangyari sa club kagabi. Hindi ito ang unang beses na nasangkot ako sa gulo pero sa lahat ng mga gulo, never ako nanguna. Nataon lang na mas malakas ako kaysa sa mga babaeng yon, kaya ako nagbumukhang masama lagi. Anak ng kilalang negosyante ay isang war freight. Ito ang lumabas noon na headline patungkol sa akin. Pero hindi pa umabot ng ilang oras, napabura na ni Daddy ang mga articles na to. Nakita na nila ang kuha ng CCTV kung saan nilapitan ako ng mga babae sa labas ng club. Pero napagalitan pa rin ako. Tinalo mo pa ang kuya mo. Sermon ni Mami. Nakatayo lang naman sina Kuya at Daddy sa may gilid, habang patuloy sa pagsasalita si Mommy. Napabura ni Mateo mga lumabas sa videos. Sabi ni Kuya, Mateo, tama bang narinig ko? At bakit naman ginawa yun ng lalaking yun? Malamang, involved ang isa sa flings niya kaya gumawa siya ng paraan. Say thank you to Mateo, sabi ni Mommy. Lumabas na ito ng kwarto ko. Sina Kuya at Daddy naman ay naiwan muna. Tinignan nila ang maliit kong sugat sa aking leeg. Malayo to sa bituka, Dad. Sinaman ako ng tingin ni Kuya. Nilabas niya ang medicine kit at nilinis ang sugat ko. Naiinis din si Kuya sa akin dahil sa nangyari pero hindi naman niya ako matitiis. Huwag ka nang lalabas pa ulit. What? Plano pa man din namin ng mga friends ko na lumabas mamayang gabi. Pinahaba ko ang uso ko pero mahina itong pinitik ni Kuya. Kuya! Reklamo ko.
Umiling-iling si Dad. Kung pumasok ka kaya muna sa kumpanya habang hindi pa nag-ooperate ang business mo, para naman may iba ka pang ginagawa. Ano naman ang gagawin ko doon, Dad? Tutunga nga maghapon? Why not? Kesa kung anong iniisip mong gawin. And by the way, nabalitaan mo na rin siguro na may girlfriend si Rafael. Pinaalala pa niya talaga. Kuya, tulungan mo ko kay Rafael, please. Pakiusap ko sa kapatid ko. Tanggapin mo na lang na hindi ka talaga niya gusto. Ayaw niya sa spoiled brat na katulad mo. Gusto nun yung white material. White material naman ako Giit ko. Pero tinawanan lang nila ako. Nilinis ko ang apartment niya tapos pinagluto ko rin siya ng paborito niyang ulam. Ngumiwi si kuya. Kung hindi pa in a relationship ang kaibigan niya, tiyak na sesermonan niya ako. Si daddy naman ay natatawang umiling. Ayaw niya nang magastos at mahilig mag-party. Pera ko naman ang ginagastos ko Pero kaya ko namang hindi mag-shopping. Madami pa akong mga damit na hindi ko nasusuot. Ayaw niya ng babaeng magarbo. Ayaw niya ng high maintenance. Sinaman ko ng tingin si kuya. Hindi naman ganun si Rafael. Ikaw nga tong maarte Kuya, sige na. Tulungan mo ako kay Rafael. Siya na. Pinaliitan niya ako ng mga mata. Ayaw ko si Rafael para sa'yo. Diretsahan niyang sabi. Why? He's a good guy, kuya, and he's your friend. The more that I don't like him for you. Daddy, baka magawan mo ng paraan. Your kuya is right, baby. Yung anak ng kumare ng mami mo, ayaw mo ba? He's a smart young man. Ayoko dun. Sumimangot ako. Ayaw ka rin ni Rafael. Singit ni kuya bago siya tatawa-tawang lumabas ng room ko. Ganito lang ako pero nasasaktan ako na may mahal na si Rafael. Ang tagal kong hinintay na maging single siya since his last relationship. Napatili ako sa bayhagis ng mga unan ko. Hindi maaari to. Hindi ako susuko. Kailangang mapasakin si Rafael. Nag-drive ako hanggang sa klinik ni Rafael. Tumawag siya sa akin para tanungin kung kailan ko kukunin ang aso ko. Parang ayoko nang kunin ang dog. Dahil siya lang naman ang dahilan bakit gusto kong mag-adapt. Kahit hindi naman ako animal lover. Tapos, nadatnan ko pang assistant niya na karga ang aking aso. Gusto kong agawin dito si Lalo, kaso kailangan kong panindigan na mabait akong tao. Hi! Bati ng babae sa akin. Hello, si Rafael. Lumabas po pero babalik din yan before lunch. Bukod sa pagiging vet, tumutulong din siya sa kumpanya ng kanyang daddy. Nakangiti ang babae habang titig na titig sa akin. Gusto ko siyang irapan pero minitian ko na lang din siya kahit pilit. Hindi naman siya kagandahan pero anong nagustuhan ni Rafael sa kanya? Nasa 5'2" lang ang height, hindi rin ganun ka-sexy. Nasa average lang ang kanyang mukha. Ang ganda mo, sabi niya as if I didn't know. I heard that a lot. I answered while avoiding her gaze. Sinubukan kong kunin sa kanyang aso pero ayaw nitong sumama sa akin. Bad dog. Naka-brace din ang babae. Madami siyang sungke kaya nagmukhang madami ang kanyang ngipin. What the heck did Rafael like about this woman? Naiinis ako. Come to mommy, Lalo. Kaso ayaw talaga nitong sumama sa akin. Hindi yata niya gusto yung kanyang name. Tumawa ang babae. Mas marunong pa siya sa akin. Bunutin ko pang ngipin niya Oh, hi Mateo! Nakangiting bati ng babae sa tao na nasa aking likuran. Dumating si Mateo. Ano naman kayang ginagawa niya dito? Naalala ko na naman yung babae niya na may dahilan kung bakit may sugat ako sa akin leeg. Hi! Bati rin ni Mateo sa babae pero nasa akin ang tingin. What's wrong with him? Bakit niya ako tinitignan? Kinuha niyang aso mula sa babae at sumama rin ng pasaway na aso sa kanya. Bad dog talaga. Good dog. Hinimas-himas niya ito. Ginisiyan niya ako nang makitang inis sa aking mukha. Nag-usap sila ng babae. And I feel so out of place. Nagtatawanan pa silang dalawa. Eddie, kayo na masaya, mga baliw. Wala naman nakakatawa sa pinag-uusapan nila. Makaalis na nga lang. Wala rin naman si Rafael dito. Oh, saan ka pupunta?
Tanong niya nang palis na ako. Tinignan ko lang siya pero hindi ako nagsalita. Uwi ka na? How about your dog? Pumakbang ako para kunin ang aso pero ayaw talagang sumama sa akin. It's so annoying. Alam niya na hindi ka animal lover. Pang-iinis pa niya sa akin. Bahala ka nga dyan, aalis na ako. Nakarating ako sa jewelry shop ng aking kaibigan dahil ayoko pang umuwi. Titingin na lang ako sa mga jewelries niya, baka may magustuhan ako. Hi ma'am! Sinalubong ako ng kanyang staff. Where's Rafa? Nandun po sa showroom. Sige, puntahan ko na lang. Pagpasok ko, natigilan ako na makilala ko ang lalaki na kasama niya. Ang kanyang ex. At may kasama itong babae, magkahawa kamay sila. Ibinalik ko ang tingin kay Rafa. Nakangiti siya pero kung hindi ko siya kilala, iisipin ko na hindi siya affected. I know deep inside, she's crying. Hi! Kilala ko ng lalaki. Ngumiti ito tumayo upang makipagbeso-beso sa akin. Ipinakilala din niya sa akin ang kanyang girlfriend. Kagaya ng girlfriend ni Rafael, hindi rin ito kagandahan. What's wrong with these guys? Mga walang taste. Pagkatapos pumili ng design para sa kanilang wedding ring, umalis na mga ito. Doon pa lang nakahinga ng maluwag si Rafa. Sumandal siya tumingala sa kisame hanggang sa tuluyan na siyang umiyak. Don't cry for that jerk, no? Pang-aalo ko naman sa kanya. I still love him, Shana. Garalgal niya ang sagot habang patuloy sa pag-atungan. But he doesn't love you anymore. Isang taon na kayong hiwalay. I know, pero masakit pa rin. Yung advice na ibinibigay ko, hindi din naman applicable sa akin. Walang mag-move on. Alam mo, mag-inom na lang tayo. Aya ko sa kanya. Ang aga pa, saka hindi ka ba grounded dahil sa nangyari? E di, doon na lang tayo sa condo mag-iinuman. May binili kaming condo ng college kami. Ito ang aming hideout. Hindi ito alam ng aming mga family, kaya nga tinawag namin itong hideout. After work, dumating din ang isa pa naming kaibigan. Nagbibigay siya ng advice kay Rafa. Kung ako, sinasabi ko move on, siya naman ay kabaliktaran. Kung gusto mo pa siya, edi agawin mo. Tulungan ka pa namin, di ba Shana? Ha? Wala akong idea sa sinasabi niya. Ganito ang gagawin mo, di ba mahilig yun mag-bar kasama ang kanyang mga friends? Kapag nalasing na siya, iuuwi mo siya dito. Tapos, may mangyayari sa inyo. Oh, kung gagawin ko kaya yun kay Rafael. Kapag ginawa ko yun, tiyak na, pananagutan niya ako. Siyempre, hindi papayag ang parents ko at ni kuya na hindi niya ako panindigan. Dahil kaibigan din ng mga magulang ko ang parents niya, tiyak na sasabihin din nila na pakasalan ako ni Rafael. Hoy gaga, iba yung ngiti mo ah. Puna sa akin. Ngumisi naman ako. Tulungan niyo ako. Pipikutin ko si Rafael. Sabi ni tulungan niyo lang ako. Sagot ko ng trip to Europe niyo for 1 month all expenses paid. Are you sure about this? You know, if gagawin mo to, tiyak na, ipapakasal kayong dalawa. That also means hindi ka na magiging malaya. You're still young. Do you want to settle na? Tapos, Rafael already have a girlfriend. I will be Mrs. Rafael Castillo. Sabi ko naman. Mukhang seryoso nga siya. Nagkatinginan ng dalawa. Sige, we'll help you but we need to plan first. Pagkatapos ko, ikaw naman ang tutulungan namin. Sabi ko kay Rafa kaso umiling siya. Seeing you being so desperate? No thanks, I'm not doing that. Matino pa naman ang pag-iisip ko, no? Ikaw din, it's your loss. Sabi ko naman. No baby, it's his loss. Nakangisi na ito. Nising akala mo hindi umiyak kanina. Pero ako, itutuloy ko pa rin ang plano. Hindi ako makakapayag na sa babaeng yon mapupunta si Rafael. I deserve Rafael. Pinapakinggan ko ang usapan ni na kuya at ng mga kaibigan niya. Nakaupo ako dito sa malaking halaman malapit sa may pool. Nagiinuman na naman sila. Bihira na lang silang mag-club ngayon. Tingin ko, saka lang sila nagpupunta ng club kapag gusto nilang mambabae. Pero kapag gusto lang nilang mag-chill after a stressful day at work, dito lang sila nagiinuman.
Sa inis ko sa mga sinasabi ni Mateo ngayon ay hindi ko namamalaya na nabunot ko ng Bermuda grass sa aking harapan. Kung sigurado ko na sa kanya, pakasalan mo na. Sinusulsulan niya si Rafael na pakasalan ng assistant nito. Gosh, kontrabida talagang lalaking yon. I really hate him. Tumawa naman si Rafael. Yun talagang gagawin ko. I'm planning to propose. What? No, this can't be. Ang bilis ah. Nagtawanan sila. Doon din naman ang punta namin. Nang makilala ko siya, sabi ko sa sarili ko, siya na magiging ina ng mga anak ko. No, Rafael. Ako ang magiging ina ng mga anak natin. Hindi ang babaeng yun. Baka naman lasing lang siya kaya hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Tumawa ang mga kaibigan niya. Well, good luck then. We wish you all the best.